Si Bangag ang nasa likod ng lahat ng mga iyan. Yan talaga ang pinupunto ni VP Sara Duterte, mga kababayan, dito sa kanyang sinabing bagong panggigipit laban sa kanya. Ito pagpa-file, mga kababayan, ng impeachment laban kay VP Sara. Bagamat gumagamit sila ng iba't ibang personalidad, mga kababayan, mga matrimonyo, patrimonyo, mga sabadilima, mga babalu, at saka mga Risa Hontivirus, ang lahat ng ito ay pakikipag-ugnayan ng mga kabangagan ninyo. Yung sinasabing dalawa na ang puwet, mga kababayan, mayroon sa likuran at mayroon sa tagiliran, yan ang mastermind daw, mga kababayan. Panoorin nyo po, ha? Sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte bilang kanyang panig sa pabiktim, mga kababayan, ang akbayan, pabiktim, binabanatan daw sila ni Sara. Ngayon daw, mga kababayan, na nagpapapatig daw si Sara Duterte sa pagtakbo. Inuuna daw dyan, binabanatan si Risa. Ay, nakong pabiktim ang mga buang. Ireklamo, impeachment complaint po, 3 na. Tatlo! Sa kasalukuyan, ang impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ang huli, isinampan ng mga madre. Mga kapartner, kung saan nabanggit po niya yung wala daw kredibilidad. Ito pong akbayan. Akbayan. Ito, pakinggan po natin ang aking babasahin. Babasahin ko po, mga kapartner. Pakinggan! Akala natin si Sara ang babasahin pala ni Adman. Diretso na. Sige, diretso. Ito. Bigyan natin ng magandang background music. Sige, ito na lang. Larga bola! Okay, basahin natin yung kanyang komento po, mga kapartner. Ang sabi niya rito, ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensya mapapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Makialam. Talaga, mga kababayan. Yung bulto-bulto nilang mga papel, mga kababayan, as good as trash. Kumbaga, sabi nga ng mga parang paulit-ulit lang din eh. At walang mga patunay. Papel lang. Papel. Walang mga kalakip na mga evidence. Basura! Grabe, no? Itong mga animal, mga kababayan, mahilig sa basura. Sa Congress, mga kababayan, ang pera, tawag nila basura. Ang mga tao dyan sa Congress, mga politicians ngayon, mga kababayan, mga basura. Tapos ngayon, mapapile ng impeachment, ang dala-dala nila, basura! Sabi pa niya rito, hindi na ito bago. Not new. Matatandaan ng impeachment laban sa akin ang naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Makialam! Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan. I-divert na lang ang usapan sa impeachment ni Sara dahil kapag si Sara ang pag-uusapan, talagang ang media at nakikinig ang taong bayan. Tulad ng kanyang kapabayaan at bisyo. Bisyo. Talaga, mga kababayan. Direktang sinabi ni Sara, si Bangag, mga kababayan, ang nasa likod niyan. Diba? Si Bangag. Noong 19th Congress. Kahit sino-sino mga personality ang humaharap ngayon, mga kababayan, dito sa panggigipit kay Sara Duterte, ang lahat ng iyan ay ang may gawa ay si Bangag. Binuksan pa nila ang isang, quote-unquote, investigation in aid of legislation. Anong legislation ang nagawa nila, mga kababayan? Wala. Lahat basura. Pati na yung tuwadcom, mga kababayan, na grabe, months and months. Wala nangyari. Ang purpose lang nila noon, mga kababayan, magbigay ng ebidensya sa ICC. Tandaan ninyo, yan, mga kababayan, ang dahilan kung bakit nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. Dahil doon sa tuwadcom na kung saan mga false witness, mga kababayan, ang nilalabas ng mga hudas. Si Trillanes pa nga daw ang doon, mga kababayan. Sabi ng sangganang mamamayan ang nag-facilitate ng Quadcom talaga. Hindi upang lumika ng batas. Meron bang nalika ng batas doon sa Wala. investigation? Basura talaga. Aksaya lang sa pera. Paremay nyo, baka meron ng nalikang Hindi upang lumika daw ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban
sa akin. Laban sa Dapat akin? di pala itong mag-imbestiga kasi para sila mangingisda. Fishing sila, kumbaga, layman's term, para mas maintindihan ninyo, nag-iimbestiga sila para mangalap, no? Mangingisda sila, Diyan pa lang. makahuli sila ng pwede nilang Oh, gamitin. dyan pa lang mga kababayan, hanap ng ebidensya. Baka sakali lang ha, nagbabaka sakali lang yan mga kababayan, makahanap sila ng ebidensya. Along the way. Para sa plano Ay, Diyos nilang ko, Lord. impeachment. Oh, Makialam. makialam. Ang lahat ng ito is sponsored by the Bangag mga kababayan. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyong Mary Grace Piatos. Piatos. Oh, yan talaga no. Ang bobobo mga kababayan, pati itong mga reporter na paulit-ulit tinatanong na, bakit na naman naging piatot? Diyos ko Lord. One word is enough for a wise man. Ito mga wise bobo mga kababayan. Hindi nakakaintindi. Bilang Oh, umano'y Lord. bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Correct. Makialam. Makialam. Oh. Bakit din walang nagsasalita na ibang ahensya ng gobyerno po mga kapartner? Like Office of the President, DILG, Department of National... Oo, di ba? Gawain nila mga kababayan eh. Yung mga tumatanggap mga kababayan ng confidential fund. Wala man lang nagsabi na, ganyan naman talaga. Defense, meron din Tingnan nyo kay Bangag mga kababayan, mas malala pa yan. Mabuti pa nga yan kay VP Sara, mayroong codename na Piatos. Yung kinabangag siguro, wala na talagang pangalan. yan silang mga confidential fund. Bakit hindi kaya naungkat din kung meron ba silang ganitong mga klaseng mga pangalan? Yung confidential fund mga kababayan, okay lang yan basta sa kamay ng mga matitinong mga leader mga kababayan. Kagaya ni VP Sara. So no issue at all. Pero kung kinabangag yan, ay nako Diyos ko. Kaya itong pamumuno ng mga kababayan sa gobyerno, it's a matter of trust. Kaya nga si VP Sara, ang taas ng trust rating. Si Bangag negative na. No, na naging beneficiaryo ng confidential funds. Hindi ba? Hindi ba? Yes ba? Lagi nang tinatanong Yeah ang ba? Pangulo dito. Pero pag sumasagot siya, sinasabi niya, meron kasing may kaugnayan ito sa national security. Pero hindi na maiiwasan na sasagot nila ito dito po sa pag umusad na ng husto ang impeachment. Pero madadama yung iba rito, which is gasto ng mga makakaliwang grupo. Gusto nilang malaman kung sino-sino itong mga taong nagbibigay sa atin ng intel. Di ba sa DepEd ginamit daw din yun mga kababayan? Mayroon dong mga taong siguro nag-i-spy mga kababayan, nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Black o ng ACT teacher na kumakanta pa sekreto mga kababayan, nagbibigay ng info. O pwedeng mga miyembro ng NPA mga kababayan. Yan, miyembro ng NPA na sikretong agent ng gobyerno na nagbibigay informasyon mga kababayan kay VP Sara dahil maraming na-infiltrate na yung mga paaralan ng mga NPA. Yan ang gusto nilang malaman kung sino yon para execute nila yan mga kababayan. Na sympathizer ng CPP NPA, NPA. kasi matagal na nila itong gustong mawala yung confidential funds. Yung confidential funds po kasi mga kapartner, Kating-kati talaga sila dyan, no? Kating-kati para sila dyan. makakuha ng mga impormasyon, para ma-counter-attack yung mga operasyon ng mga NPA. Destabilisasyon, o di kaya paglaban sa gobyerno, ng mga kalaban ng estado, like kagaya po ng CPP, NPA, NDF. Isa lang yung NPA mga kababayan ha. Isa lang yan. Pati na rin yung mga masasamang loob. Kabilang na dyan mga kababayan. At kailangan talaga ni VP Sara ng malaking confidential fund dati mga kababayan dahil bumuo siya ng opisina all over the Philippines. Ilang outlet mga kababayan na bago siya magtayo ng opisina kailangan niyang alamin mga kababayan kung safe ba yan, strategic ba yan na alokasyon mga kababayan, sino-sino ang mga hudas dyan. All over the Philippines mga kababayan. Tinatanggal po, gusto na pong tanggalin pati yung intelligence funds Ano kayo sinuswerte? Itong mga NPA? ng mga sundalo sa militar po natin at sa Ano pambansang siniswerte? Sa Amerika nga mga kababayan, isa yan sa mga vital part ng kanilang bansa dahil dyan nakasalalay ang kanilang national security. Matagal na pong gustong buwagin tanggalin yan ng Mga NPA. mga makakaliwang grupo na yan, which Mga is sila po yung NFA. nauna nga dito sa impeachment po mga kapartner. Pero bakit Sila wala pa tayong nanguna sa naririnig impeachment kanila?
na once na mabulgar, paano ba ginagamit ito? Meron pa bang maglalakas ng loob na tutulong sa gobyerno para makapagbigay ng mga impormasyon sa atin? Ang iba Delikado yan. Delikado yan kapag ibubulgar yung mga pangalan, mga kababayan. Wala nang magiging confidential agent dahil malalaman ng mga rebelde Ang iba pang papatayin tayo. ahensya ng gobyerno, bakit walang nagsabi na ito yung good practice sa paggamit ng confidential fund? Sabi nga ng mga eksperto, di ba, mga sa termino pa lang confidential, bakit mo tatanungin yung ano? Na-account naman po ng COA na wala naman silang nakikitang paglabag. Ayaw Kaya nila nga. maniwala sa COA, di sila nalang mag-COA. O parang nagkawa na nga sila, mga kababayan, di ba? Nag-audit na sila dyan sa Kongreso. Parang nag-usurpation of authority. Makialam! Kaya nga confidential Matagal na pong issue yan, mga kapartner. No, kasi kesyo ginagamit daw sa korupsyon. Yan yung kanilang minsay palusot. Siguro sa iba. Noon. Di ko lang. Kung kay Marcos, pero kay Sara, walang bahid ng korupsyon si Sara, mga kababayan, sa totoo lang. Abogado yan marunong yan, mga kababayan, sa batas. Hindi yan basta-bastang pagpapaloko, mga kababayan, sa mga mga tauhan. Kagaya ngayon na ang reason ni Lacson na kaya lang naman nagkaroon ng kurakutan dahil hindi daw alam ni BBM ang pinagagawa ng kanyang tauhan. Bugok ang bangag na yan. Hindi nyo kayang gawin yan kay Sara Duterte. Bibilugin ang ulo. Never. Nang alam din nga ako ngayon, meron bang niyan. Pero ang purpose niyan is magamit mo para na mapangalagaan. Kasi during that time, si Pangulong or pangalawang Pangulo, Sara Duterte, co-chair ng NTF-ELCAC. Alam niyo naman po yung NTF-ELCAC, binuo po yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon silent na NTF-ELCAC, no? Dati-rati, mga kababayan. Grabe. Napakasarap, mga kababayan, ang makinig sa mga banat ni na Dr. Lauren Badoy, nila kay Eric, mga kababayan, na napakalaki ang iniimbag ng ating kaalaman dito sa mga pinaggagawa ng mga rebelde, mga kababayan. 2018 para sa whole of government approach sa paglaban sa CPP, NPA, NDF, mga kapartner, no? Kaya yung confidential fund na yan igagamitin laban doon sa mga nagre-recruit kasi hawak din ni Vice President Sara Duterte yung DepEd. Oo, 'di ba sa mga paaran sila nagre-recruit pati sa elementary. Pati sa as early as elementary nagre-recruit yung mga visit ng yung mga NPA. Ano-ano pang mga pamamaraan para maligtas yung ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan. Ayaw na ayaw ng mga kabakaliwang grupo yan. Ayaw na ayaw dahil mabibisto sila. Kasi sila yung nilalabanan yan Paano sila makaka-recruit? Tingnan nyo ngayon, sila ang Kung mabibrainwash na yung hindi na nila too late na. Kapag tutungtong ta ng kolehiyo, mga kababayan, too late na. Mahirap nang paunawain na brainwash na Sila mabibrainwash yung mga gusto nilang i-recruit kasi nagamit sa tama yung confidential fund, which is wala namang problema. Intervention yan. Sabi ng COA din. Ito, makinig. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment. Yan ang krimen, mga kababayan. Yan ang kurakutan. Mas malaki pa ang ginastos, mga kababayan, ng gobyernong bangag para mamili ng pirma para ipa-impeach sa BP Sara kaysa doon sa ina-allege nila. Dito, mga kababayan, at the same time, nangurakot pa sila. Trilyon ang binudget para pumirma lang sa impeachment ni VP Sara. Nangurakot pa ang mga gunggong, mga kababayan. At mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulak ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin ng ilang mga mambabatas sa kanilang naging mga pahayag. Tapos, wala pang mga mga kababayan, talagang walang hiya. Gagamitin pa nila ang rason, mga kababayan. Paano wala dang pondo ang kanilang mga kababayan, ang kanilang constituents kung hindi sila pipirma. Kaya ipapa-impeach na lang namin si Sara. Walang ka mga kababayan, walang ka kwenta-kwentang
dahilan. Gagawin mo ang gagawin mo ang mali para lang sa pera. Kahit labag sa kanilang kalooban daw. Pero ang importante ang constituents namin. Kaya gagawin na lang namin ito kahit mali. Mga jablo. What if pagdating ng panahon, ang ipapalit na ay inyong mga ulo? O hindi ba kaya ang constituents na talaga nila mga kababayan ang, ang kapalit sa pera? Disgrasya kapag ganyang mga kababayan, yung mga ganyang mga reasoning nila na wala daw silang sa constituent nila maibibigay kung hindi sila pipirma. Wala yung mga prinsipyo mga kababayan, wala yung mga kwentang taong ganyan. Susunod ka sa mali, wala kang karapatan na maging leader. Bakit walang nag-imbestiga rin ito? Well, hindi na tayo magtataka kasi ano yan, iimbestigan nila yung sarili nila. Para kumuha ng bato, binokbok sa ulo. Kasi diba naalala nyo mga kapartner, nung panahon ng kampanya, kasi nagalit po ang taong bayan dahil maraming mga pumirma, hindi nga sila sumasang-ayon dun sa pagpirma. Nagkaano sila doon sa kanilang constituents. Grabe yung paliwanag ng mga kongresista na ito na para lang daw lang yun kasi ginawa lang daw nila para sa sa mga constituents nila. Hello! Tinanong mo ba ang inyong mga constituents kung papayag? Papalusot lang yan mga kababayan dahil yan, ang pera talaga ang habol nila. Para meron tayong proyekto. Biruin mo ganun yung ganun yung kanilang pagrarason. Rason na isang gunggong. Dahil merong kapalit ng kanilang perma kahit labag sa kanilang konsensya. Kahit labag sa batas. Hindi naman nila siguro pinag-aralan ng husto, pumirma po sila. At recorded po yan. Recorded. Walang ganun na mga pag-iimbestiga kaya. Na pag-amin na pumirma sila para sa impeachment kapalit ng para meron silang pondong maiuwi. Grabe yung paliwanag nila sa kanilang mga constituents. May punto pa nga yung isang kaibigan ni Senador Bato de la Rosa, maalala nyo? Boo! Ba yun? Boo! Na nirecognize siya ng senador kasi nasa kampanya ata noon ang senador. Pinagbubu siya. Oo, ang senador na ang humingi ng dispensa. Bakit? Eto talaga, negative campaigning tayo dito sa mga buang na mga kababayan na ipapa-impeach si BP Sara na pipirma. May sapat na panahon pa tayo para mag-negative campaign sa mga ulol na ito. Parang kabilang sa mga pumirma. Grabe yung backlash ng taong bayan during that time. Grabe din yung paliwanag ng mga kongresista ito. Wala acceptable reason mga kababayan. Kundi kanilang kasakiman. Ang tanging rason na ginawa nila yan, kasakiman. Bakit hindi kayo inimbestigahan ito? Kasi kung sinasabi at naniniwala ka, pumirma ka sa impeachment, kaya mo na panindigan na may paglabag na ginawa ang siguro. Wala Ang reason nila, kailangan ng pondo ang aming mga nasasakupan. Punyeteks. Mag one-on-one siguro sa lahat ng mga kongresista na pumirma. Di ko lang alam kung ilan sa kanilang kayang mag-explain kung talaga bang ginawa sa tingin nila. Paanong ginawa nilang research? Baka simpleng sasabihin lang nila na pumirma ako para kay Marcos. Mabigyan ng pondo. Yan lang talaga ang reason nila mga kababayan. Yan ang patas na si BP Sara. Hindi, para mabigyan namin ng pondo. Yan lang. Diba parang ganun lang. So ibig sabihin mag-aakusa tapos pag i-impeach doon ka na lang magpaliwanag, mag-aakusa kayo. Kahit walang reason. Na wala kayong malinaw na ebidensya, pwede ba yun? Naku po. Diba halos kada taon ginamit ang impeachment. Ito pa, sabi pa dito mga kapartner. Mga kababayan, ito na. Walang kredibilidad ang akbayan. Walang kredibilidad ang akbayan. Kung magsumite ng impeachment complaint. Talagang walang kredibilidad mga kababayan. Walang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno. Pinunong Risa Virus. Senadora Risa Ontiveros. Natatakbo. Yun pala, tatakbo pala ang animal. Ang kanyang intention, take note, nagpatulong pa ito pala dati, no? Kay, pumunta ng Davao City yan. then Mayor ata, Sara Duterte, kasi pumunta yan ng Davao daw. Sa Mindanao, particular sa Davao. Kay Tatay Digong, oo nga. Oo, may video nga mga kababayan na nag-viral na pumunta pa sa stage. Hinayjack niya mga kababayan ang isang rally sa Davao City. Kahit hindi naman siya inimbita. Nung dati pa, hindi pa presidente si Tatay Digong.
And then, ang sabi ni VP Sara, ano ba tong babaeng ito? Ang puti daw ng mukha mga kababayan, tapos ang liig maitim. Hindi lagi. Hindi pa siya recent virus noon na mga kababayan, maraming insertion. Ngayon, pantay na ang puti niya mga kababayan. Noon dati, itim ang kanyang liig. Siyang kulelat. Kolelat. Patulong. Oh. Nagpatulong siya para manalo kasi ilang beses na siyang tumakbo, hindi talaga siya nanalo. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Pinuno! Malinaw na indikasyon na pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Naku po, di ba? Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Hontiveros kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng hakbang. Bilang isang grupo, i-quote ko lang ang sabi na ni Risa Hontiveros dito, habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Sara is empowered, the threat Laban sa mga Duterte. of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major power, major superpower. Ginagamit nilang mga kababayan, ang butas daw ni Sara ay China. China. So, kumbaga, Butas dahil mo, daw virus. sa pagnanais nito, actually, meron pang mga pahayag na gusto na niyang, kung pipiliin siya, Ay, nakwa. Winabol daw siya. Maganda rin yan para at least malaman. Hibang. Talagang may Hibangan. handa raw siyang tumakbo sa pagkapangulo. Scholar. Itong si Kahit siguro mga kababayan sa LGU nila. Taga saan ba yan si Risa? Mayor na lang, kagaya ni Trillanes, hindi yan mananalo. Senadora Si Villar nga, di ba? Si Cynthia Villar. Hindi nga nanalong local mga kababayan sa kanila sa Las Piñas. Risa Hontiveros, meron bang background siya sa unlike kay BP Realista. Inday, tsaka Nagtrabaho yan sa PhilHealth mga kababayan at doon naman nagkaroon ng anomalya. President Duterte, may background ba sa LGU si ano? Wala. Ang alam ko lang, background niya lang niya sa kalsada eh. Ibagsak! Halos Ibagsak! laging laman yan dati, no? Pa, sa laman ng kalsada, nagaganyan, no? Ano bang mga Maitim pa siya doon, no? Maitim pa siya mga kababayan. Tapos, yun nga, sabi ni Sarah, puti daw ng mukha. Pero pagdating sa liig, wala. doon sa mga protesta. Pero sa LG ba meron ba siya? Para may-ari ng bakery mga kababayan noon nasusog doon sa harina. Pamamahala. At willing ba kayo, mga taong bayan, na ilagay sa kanyang mga kamay ang kinabukasan ng Pilipinas? Kasi gusto mong tumakbo eh. Kaya malinaw lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso Harassment ng ang impeachment ng grupong aabuso. akbayan. Sama sa unitaim ng mga bangag, no? Hindi malinaw kung anong pinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Talaga. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay Kundi? laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat ng kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Kaya ang tanong ko kung boboto ba sila dyan, kung sino man ang mga kongresista, pati na siguro mga senador, kaya ba nilang panindigan na may kasalanan ginawa o dahil may ipinangako lang sa kanila? Yan, may pinangako lang sa kanila. Makialam! Either. Mga kapartner. Samantala, Either way. pumalag naman itong si Congressman Pulong Duterte ng Davao City po, mga kapartner. Yan, Kaya maganda yan. napatanong siya. Sa Go, kanyang po Pulong! Facebook post, sinabi niya rito. Basahin nga natin yung sa kanyang Facebook post. Ayan, malinaw ba? Sige, babasahin ko na lang sa inyo mga kapartner. Sabi niya rito, have we really forgotten? Pagka-English ko, talaga, no? Pag may Bisayan accent, para at least... Have we really forgotten? Anong forgotten na, Admar? Have we really forgotten the trillion peso flood control anomaly? Hindi natin nakakalimutan, kaso lang, ang media. Yan ang hindi nakakalimot, dinadivert nila mga kababayan ang media ang usapan.
Gusto nila makalimutan natin. Oh, yan. Makialam. Makialam. Kalimutan na ba natin Oh. yung maanomalyang flood control project na umabot na po sa trilyong piso yung halaga? Ha? Or are we being made to forget? Or baka sinadya yan. na makalimutan natin? Yan, ang media Ginagawa talaga. silang hakbang Ito para no, makalimutan part sa problema ng bansang itong mga kababayan, itong media. natin. Makialam. Makialam, ha? Just months ago, Wow, the muntikan pa nation was napakanta. demanding answers. Oh, naalala niyo mga kapartner, nagkaisang taong bayan nananawagan sa kasagutan. Sino ba talaga ang nakabenepisyo? Sino ba ang nagkurap? Sino ba ang Si Bangag. nakatanggap ng mga kickback? Bangag. There were investigations. The ICI probe was moving. Yung binuong komisyon. The Senate Blue Ribbon Inquiry was making noise. Then Noises. suddenly, parang bula, nawala. Makialam. Tahimik, walang paliwanag, Tahimik. walang resolusyon. Walang... Makialam. Instead, Oo nga, no? Wala talaga kwenta yung ICI nila, mga kababayan, ano? what do we get? A carefully timed impeachment spectacle. A noisy row between the Senate Noisy. and the Chinese Embassy over the West Philippine Sea. Ito na ngayon yung napag-uusapan, di ba? Oh. Ngayon, i-exploit nila, mga kababayan, usapin China dahil yan daw ang ano ni Sara, butas, sabi nila. And right to Butas the pa sudden man. appearance of a former House Speaker at the very moment an impeachment complaint is filed in the House of Representatives. Makialam. Di ba Makialam. obvious ang pattern? Mm. This is not coincidence. This is diversion. Makialam. Diverticulitis. Are Filipinos really that short on memory? Hindi. Makalimutin ba tayo? Ang media lang. Short on memory. Nakalimutan na ba natin kung paano niluto at kinurap ang national budget from 2023 to 2025? Di po ba sa desisyon ng Korte Suprema sa 2023, di ba? Kabilang doon yung pagpapasoli. Marami pong mga maestrado ang nagsabing unconstitutional yung ginawa ng 2023. Lalo na yung mga 2024. pondo, pwede lang daw taasan. Pwede daw bawasan, Oh, wag pwede taasan. no? Pero hindi pwede dagdagan. Ito dinagdagan ng mga buang, mga kababayan Mga opinion po ng mga maestrado po, mga kapartner. And how the same questionable spending continues hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin daw. Nakalimutan na ba natin ang mga flood control projects Hindi. na imbis proteksyon naging simbolo ng kabiguan at pangungurakot? Every kalamidad, hindi Every na bagyo shalalala. lang, mga partner Every may sama ng panahon, pati na yung tinatawag na shear line, yung salubungan ng hangin mula sa amihan, sa easterlies, malamig at init, mga kapartner, nagdudulot ng mga pag-ulan, LPA pa lang, ITCZ pa lang, thunderstorm pa lang, yung mga orange rainfall warning, yellow rainfall Baha agad. warning po, mga kapartner. Grabe na nga yung mga pagbaha. Makialam. Makialam. Pa ito ng ating gobyerno, 5,000 Gobyernong bangag. Makialam. ang mga naitatag. Mga guni-guning flood control. Oh. O, di ba? Kung kailan may pinagmalaking flood control project, Mga guni-guni. dumami ang mga grabing, mas mabilis, dumami ang mga pagbaha. Oo nga. Mas mabilis, tapos dumami pa. Marami pong mga nagsasabing residente first time na mangyari sa kanilang ganong klaseng baha. Patunay na wala talaga yung 5,500 na. Wala, no? Ilang flood control yan bawat araw, mga kababayan, ano? 365 days lang ang isang taon, mga kababayan. Tapos nakagawa daw sila ng 5,500 in 1 year alone. Ganyan karami ang kanilang korupsyon, mga kababayan. And each niyan, hundreds of millions ang halaga. Flood control projects na yan. Makialam. Makialam! Pero meron na bang mga Wala si- panagot? Romualdez, mga kababayan, Diyos ko Lord, inabsuelto ng ICI. Sabi pa rito, 17.64 trillion pesos na ang utang ng ating bansa. Pinakamalaki sa ating kasaysayan. Ever! Makialam. Meron nga ako nakitang graph na lagpas na tayo doon sa debt, DEBT, utang Oh, debt to GDP ratio. to GDP ratio natin kasi Oo. kailangan nasa at least 60. Oo, lampas na tayo, mga kababayan. Dapat lower than 60. Tayo around 64 na ata 63. Ibig sabihin, kapag lumampas na yan, napakalaki na ng utang mo kumpara sa GDP mo.
palautang ka na. At yan ang tinitingnan mga kababayan sa sa mga nagpapautang na bansa. Sobra-sobra na itong utang mo. It's either tatanggihan ka nila o mas lalo kanilang tataasan ng interest. Just in case hindi ka makabayad o nagbayad ka ng interest. Darating ang araw mga kababayan na itong ating pagbabayad sa utang, sa interest na lang. Interest na lang ang babayaran na natin mga kababayan. Hindi na natin makayang bayaran ng utang natin sa dami. During PRRD, kung hindi lang po yung pandemic, tayo ang pinakamababa. Oo. During that time, ang pinakababa sa kasaysayan. Bago Yung mag-pandemic. utang sa GDP natin, yung utang versus ekonomiya po natin. Pero ngayon, nakapagtala tayo Wala ng na. record. Bagsak na talaga. Another world record kay Bangag. Makialam. Makialam. Ano bang sabi dito ni Congressman na Polong? Sabi pa niya, Ano sabi ni Polong? mas malala pa sa pandemya Kagat ang yung dila tumama ko. sa atin ngayon. Oo nga no. Parang pandemya pa rin puro ayuda, wala nang pandemya. Kahit na Udas. yung hunger rate, kalibel na ng pandemya, yung hunger rate Oo. natin, yung self Mabuti pa yung pandemya mga kababayan, hindi ganun kalaki ang yung pondo tapos marami ang naayudahan. Samantalang itong kay Bangag ngayon, ang sabi nila kalahati daw ng Pilipinas ng populasyon sa Pilipinas na bigyan ng ayuda daw. Diyos ko Lord! So sa bawat 2 tao, isa dyan nabigyan ng ayuda. Punyeta! Yung kakilala natin mga kababayan, halos lahat, wala man lang katanggap ng ayuda. rating ng mga Pilipino. Mas malala pa sa pandemya ang tumama sa atin ngayon. Ito Para pandemic of the kurakot. Para ipakita sa atin na wala tayong problema sa ating ekonomiya? Para ipakita na maliit lang na bagay ang nangyari sa flood control scandal? Mga kababayan, murag iilad ta. Makialam. Parang niloloko na daw tayo. Parang niloloko lang daw tayo. Habang abala ang publiko sa ingay at drama, Impeachment ang na naman. pinakamalaking anomalya sa kasaysayan ng flood control spending ay unti-unting itinutulak Tinatabunan. palabas ng usapan. Napansin nyo ba yon? Napansin. Nawawala na po ba siya sa frame? Nawawalan sa frame. Di ba? Ano bang mga pinag-uusapan ngayon? Trilyong piso po yung pinag-uusapan natin. Mas malaki pa yun dun sa mga akusasyon nila laban dito kay Vice President Sara Duterte na doon pa nga lang sa mga paunang inilatag ng mga ebidensya wala namang problema. Dito, trillion peso. Bakit hindi ganun ka-bold, mga kapartner? Ang mga pare, mga madre, walang pakialam. Okay lang yan. Mga testimonya ni Madriaga. Ang mga padre mo yung mga dablo. Gagamitin nila si Madriaga. Pero may nagsalita, ang dating approacher, isa sa makapangyarihang committee dyan sa Kamara, si Zaldico. Meron pa si Gutesa, maraming mapag-amin. Meron pang mga dating opisyal ng gobyerno na merong involved hanggang sa presidente at kung ano-ano pa. Bakit? Hanggang kay Marcos. Masigasig. Sa pag-imbisiga. Bakit pag nabanggit na yung pangalan, biglang nahihinto? Quiet agad, Paglaban no? sa mga Duterte, mabilis. Dapat pantay. Hindi ko naman sinasabi na wag imbisigahan sila. Dapat pantay yung treatment. Dapat kung... Wala nga ang naimbestigahan sa mga kababayan. Maging ang yung itinuturo nila nga mga kababayan, Zaldico. Sige, kung talagang si Zaldico, bakit wala na kayong action ngayon? Silent na. Nasaan na si Zaldico? Hulihin nyo na. Pwede sa isa, pwede rin dun sa isa. Di ba? Kasi kung... But it's good for the goose, it's good for the gander. Tayo ng accountability, hindi po dahil sa isa. Kasi mahalat ang politika lang yan. Sabi pa Bias. rito. At kung ganito ang takbo ng mga pangyayari, hindi na ako Pangyayari? magtataka kung sa darating na anibersaryo ng EDSA People Power, wala na sa mga panawagan ang flood control anomaly. Hindi dahil na reason pa. Yan mga kababayan, nakakahiya yan sa mga mga dilawan na mga anti-Marcos noon na nakibangag ngayon. Reminder, itong EDSA People Power mga kababayan sa kanilang kahibangan. Dahil sinadya itong ibaon sa limot. Papayag ba kayo niyan? Sabi pa dito, pagtatapos pa ng kongresista, the Filipino people deserve more than distractions. Accountability cannot be erased by noise. Noise. Naman talaga sila
napaparusahan dyan. Nor can corruption disappear just because it is inconvenient to confront. Kasi ayaw mo lang labanan, hindi naman mawawala din yan. Pwede nilang patigilin ang usapan, pero hindi nila kayang burahin Ang katotohanan. Makialam. Alam ko yan eh. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.